bigla siyang mamamatay ng out of nowhere lang, tapos ang hirap na i-start. Hindi ko alam kung ako ba yung may problema, tapos parang wala na siyang power. Hindi ko alam kung nalulunod yung carb. Dumating yung time na talagang hindi na siya nag-i-start. Talagang hindi mo na siya mapa-idle. Yung kapag inopen mo, mamamatay na lang siya. Huwag nyo masyadong iset yung expectation nyo dito ng mataas. For city riding lang talaga tong Honda Navi. Yung mga negative ng mga sasabihin ko, baka dahil lang sa kagustuhan ko na gamitin siya for adventure. Tagal na rin mula huli gumawa tayo ng video sa Honda Navi. 4 na buwan na sa atin tong motor kasi nakuha natin to August, yung una siyang nilabas. And ngayon, siguro credible na yung mga sasabihin ko na positive at negative tungkol sa kanya. And by the way, perspective ko lang to kasi alam ko na marami talaga yung gustong-gusto tong motor na to. Pero huwag nyo masyadong iset yung expectation nyo dito ng mataas or hanapan siya beyond dun sa capability niya or kung saan siya lang ginawa. Kasi for city riding lang talaga tong Honda Navi. Hindi naman talaga siya pang adventure. Well, tayo, gusto natin siyang gawing adventure motorcycle. Kaya ang dami nating mga pinaglalagay sa kanya. Yung mga negative ng mga sasabihin ko, baka dahil lang sa kagustuhan ko na gamitin siya for adventure. Pero sa mga taong bumibili nito or bumili ng motor na ganito para gamitin nila sa everyday usage or city riding lang, well, okay naman na tong motor na to. Meron lang akong isang parang pinaka-negative sa kanya or at least dito sa unit na nakuha natin kasi namamatay talaga siya. Hindi ko alam kung ako ba yung may problema sa yun sa mga negative na masasabi ko tungkol sa kanya. Bago ko ikwento yung naging issue ko dito kay Honda Navi, ikwento ko muna kung ano yung pinaka nagustuhan ko sa motor na to. Kung isa ka rin sa mga gustong bumili o meron itong Navi, hindi mo talaga may pagkakaila na napaka-forma nitong motor. Mukha siyang maliit na big bike, tapos hindi mo alam na automatic pala siya or scooter talaga siya kasi wala siyang clutch. Parang ito lang yung motor na ganun sa market or hindi ko alam, meron bang katulad nito na automatic na ganito na mukha siyang manual na motor tapos merong ganitong compartment. So kung nagbabalak ka bumili nito dahil gusto mo yung forma niya, well, hindi ka magsisisi dito sa motor na to, lalo na kapag nilagyan mo siya ng mga upgrades na gusto mo like crash guard, pinalitan mo yung gulong, pinalitan mo yung shock, nilagyan mo ng windshield, pinalitan mo ng handlebar, nilagyan mo ng mga minor accessories like side mirror, auxiliary light, tsaka kung ano-ano ba. Mapopormahan mo talaga siya or masisetapan mo talaga tong motor na to base dun sa gusto mo. Kasi marami namang pwedeng mga accessories na mabili at saka pwede ka rin mag-DIY at mag-improvise. Kung napanood yun yung mga video natin kung paano natin to sinetapan isa-isa, tsaka kung paano natin ginawa yung mga DIY projects natin dito sa motor, medyo alam nyo na siguro or nakita nyo na. Pero para dun sa mga hindi pa nakakapanood nun, papakita ko na lang rin sa inyo ng mabilisan lang yung mga nagbago dito or yung mga accessories na nilagay natin dito sa Honda Navi. Pakita ko lang na mabilis itong Honda Navi natin. Yan na siya. So isa-isayin natin yung mga binago natin sa kanya. Unang-una, yung gulong. Dual sport na gulong na yan. So ang size niyan ay 120/70/12 itong sa harap. Tapos yung nasa likod 120/70/10 naman. So dual sport na gulong, nagmukha talaga siyang mas chunky. Tapos dito sa taas, ito yung kanyang fairings. So binago na natin to or pininturahan pala para talagang mas maging unique siya.
gray. Gray ang kulay niyan. Yung LED rin nito or yung ilaw din nito is LED na. Meron na rin siyang windshield and naka gold bolts na rin. Yung mga mapapalitan natin sa kanya, ginawa na natin gold bolts lahat. Tapos ito yung ating handlebar. Handlebar to ng XRM. Kaya mas maganda na yung tindig niya. So okay na siyang tayuan dahil dito sa handlebar. At saka meron siyang riser from Moto Wolf naman. Nakabaliktad lang siya kasi pag nilagay ko siya pa ganon, tatama na siya dito. Nagpalit na rin tayo dito ng grips. So Daytona, malambot and sobrang kapit kahit basa. Tapos meron tayong bar end na nandito na kulay pula lang rin. Tapos yung ating side mirror. So ito yung ginagamit nating side mirror na kung napanood yung video natin, pinaghalo ko to, magkaibang side mirror yan, tsaka tong stem. So this is from Smoke. Ito, kalimutan ko kung ano to. Anyway, lahat naman ng mga links ng mga product na nilagay ko dito or yung mga accessories na nilagay ko dito is ilalagay ko na lang sa description or sa comment section ng video na to. Ito rin, since siya ay pang XRM na, nalagyan na rin natin siya nitong foam, itong Pro Taper. So extra design lang yan. Tapos syempre yung mga accessories natin, ito, pagaya nito, yung para sa action camera. Tapos dito, pag maglalagay tayo ng cellphone holder or cellphone mount, nandyan siya. Tapos, ano pa ba? Switches. Ito yung switch natin para dun sa ating ilaw. Nipis lang ng ilaw natin, di ba? Discreet lang. Pero, ang lakas niyan, guys. So, ito yung switch niya. Yung high beam and low beam niya. Ayan. Tapos ito yung mismong switch ng ilaw natin. So, ito yung main switch. So, pag binuksan ko yan, iilaw yung ating pinaka headlight. So, ayan, pakita ko sa inyo. So, pag sinusi ko to, nakailaw na kaagad yung park light. Kapag pinindot ko tong button na to, kasi ito yung main, tsaka pa lang iilaw yung ating main light or yung headlight. Ayan na, diba? High beam, low beam, yung mismong switch niya pa rin or yung stock na switch pa rin. So, high beam, ewan ko nakikita yan. High beam, low beam, high beam, low beam. So, pag pinatay ko to, patay yan lahat. Bukod lang doon sa park light. Hindi mo rin mabubuksan yung auxiliary kapag nakapatay siya. So, ayan. Diba? Ayaw mabuksan. Pero pag binuksan ko to, sa natin, ayan, nakabukas siya. Tsaka pa lang natin mabubuksan yung auxiliary. Ayan, low beam yung dilaw, high beam yung puti. So, ang ganda ng ilaw niya. Low beam, high beam, low beam, high beam. So, ayan. Pa sila parehas. Tapos papatayin ko yung main. Ayan. Parehas sila mamamatay, di ba? So, ayun siya. Ganun siya gumagana. So, ito yung ilaw. Manipis lang siya, guys. DIY ko lang ito ginawa. Ako lang rin mismo nagkabit niyan at saka nag-install. Dito ko siya kinabit sa fairings. Since maliit lang siya, hindi siya masyadong pansinin. At saka magaan. Okay lang siguro yan ikabit dito. Tapos itong bolts na to, nilagyan ko na rin yan ng thread locker para hindi siya malaglag. Since pinang-trail natin tong motor or dinadaan sa mga trail. Ito pa pala, meron pa pala ang dinagdag sa kanya, yung busina. Ito ay horn relay para pag na-aksidente mong napindot yung busina ng matagal, hindi pa rin siya mukhang galit kasi ang tunog niya ay pip 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 pa rin. So hindi ko siya mapabusina dito kasi baka maka-attract tayo ng attention dito sa lugar, kaya hindi ko na lang itatry. Yung busina nito is maganda para sa akin kasi malakas at saka maliit lang. Nandiyan siya sa gilid. Pag ganyan ko na siya kinabit kasi kinapitan natin siya ng crash guard. Tapos ito yung ginagamit nating crash guard sa kanya. So this one is from RMS. So makikita nyo naman to sa Shopee. Tsaka yung link ilalagay ko na lang rin. So marami ng version ng crash guard pero ako ito yung nagustuhan ko. Hindi rin siya awkward tingnan. Maganda pa rin yung itsura ng motor kahit nandyan siya. Kahit parang wala naman siya masyadong epekto pag nag-crash. Pero okay lang sa akin yun. Kung sakaling magasgasan, well,
masaya tayong magagasgasan siya kasi pinanglalaro natin siya or dinadala natin siya sa mga trail. Ang pinoprotektahan lang talaga nito para sa akin ay itong ilaw natin. So pag nag-crash yan, hindi ito tatamaan. Tapos dito naman, punta na tayo dito sa likod. Ayun nga, yung gulong natin dito is dual sport din. This is 120/70/10. Nagkabit tayo sa kanya nitong fender. So, ang ganda na itong fender na to kasi stable naman siya. Kung napapanood yung mga video natin kung saan natin dinadala si Navi, kagaya dito na lang sa lugar na to, hindi naman siya kumakalas. Nagbabibrate yan syempre ng ganyan, pero matibay yan. Tsaka gaya ng sinabi ko kanina, lahat ng mga tornilyo dito is nilagyan ko na ng thread locker, almost lahat. So hindi na yan basta-basta kakalas. Ayan o, diba? Tapos ito, pinalitan din natin tong shock. Hindi na yan yung stock. This is from Bitubo and adjustable rebound and preload yan. Kamukha lang rin siya nung stock pero hindi na yan stock. Maganda na yung performance niyan sa atin. Ayos na ayos yan pang trail. Tsaka masarap ng tayuan to talaga. Tapos ito yung top box bracket niya. So itong bracket natin pang Honda Beat talaga to. DIY lang natin siya, minodify natin para magkasya siya dito sa Navi. Ang pinaka nagustuhan ko dito, maikli lang siya, hindi siya malaki, hindi siya mahaba. So yung pinaka bracket hanggang dito lang. So pag nilagay natin tong plate nung top box natin na hindi ko dala, ayan, maliit pa rin siya. Tsaka tingnan nyo yung itsura. Sinusundan niya yung curve ng upuan. So, kapag wala yung top box, okay na okay pa rin siya tingnan. Hindi siya masagwa. Diba? Para siyang sports bike. Diba? So, ayun yung mga nabago na natin at nailagay nating mga accessories dito sa motor. And wala na akong maisip na idadagdag pa sa kanya. Bukod sa dagdagan yung performance niya, kung madadagdagan pa natin. Kasi binago ko na rin nga pala yung internals nito or yung CVT niya. Nagpalit na tayo dito ng bola. Ang gamit na natin sa kanya is combination ng 14 grams and 13 grams. Yung center spring and yung clutch spring, pinono na rin natin siya para sa bigat natin or sa gusto nating performance na itong motor. Since hindi naman ako masyadong incline sa bilis or hindi ko gusto na mabilis yung motor. So, okay lang sa akin mag-sacrifice yun. Kapalit is yung bilis ng arangkada at saka yung ganda ng performance niya sa off-road na ganito. Kaya pinalitan natin siya ng bola na 13 and 14. Kasi yung una, 13 grams, medyo nabagalan ako sa kanya ng husto. Tapos, nung dinagdagan ko ng yung ginawa kong 14, medyo nabawasan naman yung arangkada niya na nakukuha ko dun sa 13. Kaya pinagsama ko yung 13 tsaka 14. So tagtatlo sila ng bola. So medyo nakuha ko yung gusto kong andar niya pagdating sa arangkada dahil dun. Tapos yung clutch spring and center spring netong motor is pinalitan na natin. Yung una, pinalitan natin siya parehas ng 1,000 RPM. Hindi ko nagustuhan yung performance niya in terms of gas consumption, kaya ibinalik ko yung stock na center spring. So ang nakakabit sa kanya ngayon is yung stock center spring, upgraded na bola na 13 and 14, tapos yung clutch spring na 1,000 RPM. So bali yun na yung binago natin dito sa CVT niya. Kuha na natin yung gusto nating performance niya in terms sa distance na kayang gawin ng isang full tank. Naka 100 kilometers ako or tumama siya sa empty, magpapagas na ako nun. Pero yung isang full tank niya, inaabot yun ng 120 plus kilometers. So okay na rin, masaya na ako sa ganong klaseng performance kasi hindi talaga ng tanky. So ayun yung update ng mga accessories and upgrade na ginawa natin dito sa motor. Ngayon puntahan natin yung pinaka-issue ng motor na to para sa akin na na-experience ko mismo dito sa unit na nakuha ko. At yun ay yung namamatay siya. Ang hirap i-explain kung paano siya namamatay. Pero ito, ang napansin ko sa kanya, pag nag-trail ako ng mahaba or ganito, bigla na lang siyang yung parang sisinukin, mamamatay. Tapos,
kailangan ko siyang i-choke 1 minute or ilang segundo para gumana siya ulit. Tapos parang wala na siyang power. Hindi ko alam kung nalulunod yung carb. Yung ganun, kung paminsan-minsan okay lang siya. Pero dumating yung time na talagang hindi na siya nag-i-start. Talagang hindi mo na siya mapa-idle. Yung kapag inopen mo, mamamatay na lang siya. Ngayon kasi, nakorek ko na yun. And yung mga ginawa ko para maayos yun is madami bago siya nag-perform ng parang ganito. Pero yun nga, namamatay-matay pa rin siya. Pero paminsan-minsan na lang. So ang mga binago ko sa kanya is yung spark plug, yung air filter, yung langis, binawasan ko, at saka yung gas na ginagamit ko sa kanya is unleaded na lang. Again, ito yung na-experience ko dito sa motor Hindi ko sinasabi na lahat ng Honda Navi is ganito. Well, hindi naman kasi natin masagot yun kasi hindi natin alam kung paano nila ginagamit. Ako kasi ginagamit ko siya pang long ride, pang ganito, off-road, adventure, malalayo. Talagang nabubugbog talaga yung motor. Kaya hindi ko rin masigurado kung yung unit ba yung may problema or yung paraan ng paggamit ko sa kanya. Marunong ba ako magmotor? Ganon. Yung carb na to is nilinis na natin or drain na natin yung fuel reserve na nandun sa bowl. So madali lang yun, ikutin mo lang yung screw na nandun kapag alam mo yung carb or kung alam naman ng mekaniko kung paano gawin yun, paggawa nyo na lang sa kanila. Yung pagtono nitong carb is natono na rin natin sa pinaka-peak na performance niya. Napalitan natin yung filter kasi yung filter medyo parang may langis. Yung mismong air filter, kaya baka dahil doon. Tapos yung spark plug natin, pinalitan na rin pala natin po ng iridium na spark plug. Pero kahit na ganun, nakaka-encounter pa rin siya nung mamamatay-matay. So, hindi ko alam kung dapat ba ako magpalit na ng carb dito. Pero sa susunod na lang siguro yun. So, para sa ganong issue, kung meron din sa inyo na naka-experience ng gano'n, kwento nyo naman kung paano nyo sinolve or kung nadadaanan nyo pa rin siya dito sa Honda Navi. Kasi for sure, hindi lang ako yung nakaka-experience na namamatay-matay siya. Partida, may alam ako sa carb at saka may alam ako kahit paano sa motor. Though hindi ako professional na mekaniko, pero alam ko kung paano i-set up to kasi hindi lang naman ito yung motor na meron ako at yung ginagamit ko. Eh, namamatay-matay pa rin siya. Hindi ko alam kung dapat ba na magpalit na ako ng carb sa kanya para mawala yun. So ngayon, okay naman siya kasi nagagamit ko siya. Pero yun nga, nakakainis pa rin na bigla na lang siyang mamamatay. Ano siya, either mabilis ka or malayo yung tinakbo mo tapos bigla ka magmemero tapos mamamatay siya. Or kung paakyat ka sa elevation, alam po given yun kasi nagbago yung elevation, ba umakyat ka sa bundok, so mamamatay-matay siya kasi nag-a-adjust yung carb kasi pang mababang atmospheric pressure lang siya nakatono, so kailangan mo siya itono sa ganun. Pero yung bigla siyang mamamatay ng out of nowhere lang tapos ang hirap na i-start, yun yung medyo nakakainis or nakakailang sa kanya. Pero overall, saya ako dito sa motor kahit pa paano. So ako naman, binili ko naman tong motor para meron tayong magamit sa mga ganitong short adventure lang na cool pa rin yung forma. Parang laruan talaga. Pero from Honda. Masasabi nyo guys, comment na lang kayo sa baba kung ano pa yung gusto nyo sabihin. So yun lang para sa maikling video na to na medyo napahaba na. So once again, my name is Sid. See you in our next adventure. Bye.